Dati talaga, akala ko ako yung tipong magaling makipag-usap sa kahit sino. Pero, Uy, hikaw ah! Pero kapag siya na ang kausap ko, parang medyo nahihirapan ako. Katatapos lang ng morning practice namin. Ano kayang pwede naming pag-usapan? Kahapon nga pala, nanggaling dito sa Igarashi. Hala yung itsura niya. Ay, bawal ba yun pag-usapan? Mukha nga namang hindi sila malapit sa isa't isa. Tsaka minsan mapanakit magsalita si Igarashi. Feeling ko ayaw ni Hikawa sa kanya. Mali ako. Baka hindi talaga pwedeng pag-usapan yung tungkol sa junior high niya. Dapat siguro naging mas maingat pa ako. Pasensya na. Tama ng usapan tungkol sa junior high mo. Huh? Grabe, kahit ako may ilang sa sinabi ko. Ang hirap nang ituloy yung usapang to. Mas lalo lang ako mapapahamak kapag mas nagsalita pa ako. Ano? Teka, matagal na ba akong ganito? Ay, ang sarap, ang lamig ng hangin. Ha? Bakit ka ba nanghihimasok sa buhay ng ibang tao? Hindi ko maintindihan. Parang narinig ko na to dati. Nakakadiri. Yung tunog ng pagsara ng pinto. Uy, Minato, di ba si... okay ka lang? Yota, Ha? parang Huwag na huwag mong lalapitan si Koyan kung may motibo ka! malapit na akong patayin ni Mickey. Ha? Ay, sweet ba na naman ba yung kinakain mong bata ka? Noriko, may alam ka bang paraan kung paano hindi na magalit? Kahit ikaw pala, marunong ka rin magalit. Oo naman. May nakaaway ka ba? Alam mo, lahat naman nagagalit paminsan-minsan kaya hindi mo kailangang kimkimin yung galit na nararamdaman mo. Okay siguro kung gagaan ang loob ko kung ibubuntun ko yung galit ko sa iba. Pero hindi ako yung tipo ng tao na kayang gawin yun. Kilala ko ng sarili ko. Kapag may sinasabi ako habang galit, lagi ako nagsisisi sa huli. Pambihira ka talaga. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa'yo, pero mahalagang mag-usap kayo para masabi mong nararamdaman mo. Kung may ayaw ka, di sabihin mo. Mag-usap? Hindi. Nung oras na yon, masama ang loob ko para makipag-usap. Nakakadiri. Sinadya ko siyang saktan. Hindi ko man lang pinagbigyan si Ama Mia na sabihin kung anong gusto niya. May sama pa rin ako ng loob. Kaya hindi ako nakakapag-isip ng maayos tapos ngayon nagsisisi ako. Gusto ko lang ng payapang buhay. Teenager ka pa lang, ganyan ang hugot mo? Sakto. Koyun, dito rin ako kakain ng lunch ko Sinabi ko na dati, hindi food court tong clinic ko. Gusto mo ba nito, Koyun? Okay lang. Ay, Ano bang meron? Ano kasi, kanina lang, nitong umaga, nakita ko kayo sa locker area. Hindi ko sinasadya. maglinis kayo dyan bago kayo umalis, ha? Opo! Opo. Uy, Koyun. Si Minato kasi yung taong walang konsepto yun ng personal space. Gusto lang niya tumulong. Pero maligo din yun. Ang totoo, parang nga siyang bata. Kung mag-isip yun, kala niya lahat tungkol sa kanya. Pero wala naman siyang masamang intensyon. At saka para din malaman mo, Koyun. Ako tsaka si Minato, kilala ka na namin nung junior high pa lang. Ha? Hindi namin alam yung pangalan mo noon. Pero nung nabanggit mo nung isang araw na nasa basketball team ka, doon kita naalala. Basketball team? Ibig sabihin... Kinuwento sa amin ni Mickey yung tungkol sa'yo. Kung paano ka binuli nung nasa junior high kayo. Koyun! Magandang umaga! Ngayon lang ako nagka-oras bumisita, pero buti napuntahan. Anong nangyari dyan? Hayaan mo na lang. Anong hayaan ko na lang? Teka, kailan pa to? Hindi ko nga alam eh. Matagal na? Sana matapos na agad lahat ng to. Si Mickey,
Sinabi niya sa inyo yung nangyari noon? Pero huwag kang magalit sa kanya, ha? Masyado lang nag-aalala si Mickey sa'yo noon kaya nasabi niya sa amin. Alam ko naman. Sabi rin ni Mickey sa amin, hindi niya napansing nahihirapan na pala ang kaibigan niya. Wala man lang daw siyang nagawa para tulungan ka. Wala man lang siyang kinwento sa akin tungkol dun. Bakit kaya? Tingin niya kaya hindi ako maaasahang kaibigan? Pag naiisip ko yun, nalulungkot ako. Hindi naman siguro sa di ka maaasahang kaibigan. Malay mo, ayaw lang kasi ng kaibigan mong mag-alala ka sa kanya. Talaga? Ganun lang ba yun? Pero ayoko na bang nahihirapan siya dahil sa Oy, ano ka ba, Mickey? Ayun. Yung palang tumatakbo sa isip niya noon. Kaya hindi ko sinabi kay Mickey yun dati. Mickey! Nice one! Nice one! Si Mickey seryosong gusto ang club niya. Doon ko nakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba namin. Kaya ako lang naman tinuloy yung sa basketball team. Kasi takot akong mag-quit. Yun talagang dahilan. Hindi sa hindi siya maaasahan. Hindi sa wala akong tiwala sa kanya. Nung nakita kayo ni Minato na magkasama ni Mickey, siguro doon na rin niya napansin na ikaw nga yun. Ikaw pala yung kaibigan ni Mickey sa basketball team ko, yun. Yun siguro ang dahilan kaya nag-aalala si Minato sa'yo. Baka yun nga. Kaya pala. Pasensya na. Tama ng usapan tungkol sa junior high mo. Kaya pala yun ang sinabi ni Ama Mia kanina. Mali ako ng pagkakaintindi. Nasungitan ko si Ama Mia. Hala, nakakahiya. Ko yun? Hihingi ako ng kapatawaran kay Ama Mia. Kapatawaran? Lalim naman. Meron ka bang gustong ipasabi sa kanya? Wala. Ako mismo magpapahayag sa kanya. Magpapahayag? Ano ka ba? Hindi naman mabilis maapektuhan yun. Okay lang yan, no? Si Minato naman yun. Hoy! Amamiya! Uy, sorry Akin na. Hoy! Narinig ka ba ako? Anyari? Amamiya, galing ka ba? Sorry, lumilipad isip ko. Katakot ka. Akala ko kasi galit ka na sa akin eh. Tangik, mukha lang talagang galit si Minato kapag hindi siya nakangiti. Bakit ka ba nanghihimasok sa buhay ng ibang tao? Hindi kaya nagalit siya kasi binanggit ko sa kanya si Igarashi. Pero sapat ba yun para magalit siya ng sobra? Ayon sa tamang asal, huwag mong gagawin sa ibang tao ang ayaw mong gawin sa'yo. Eh yung kabaliktaran kaya nun? Di ko maintindihan. O baka naman, magkaiba lang talaga kami kung paano mag-isip at paano makisama. Kung ano sa tingin kong tamang sagot, pagdating sa kanya, mali pala. Kaya kahit na anong gawin o sabihin ko, hindi siya natutuwa. Ang yabang ko ba kung iisipin kung kailangan ko siyang tulungan? Ano sa tingin mo, Miki-chan? Pero kung ako mayabang, paano pa kaya siya? Para siya naglalagay ng harang sa pagitan ng mga taong gusto niya at ayaw niya. Si Nayota at Miki nandun sa gusto niya, habang ako naman naiwan sa kabilang banda. Wow, parang medyo naiinis na ako. Bakit ba? Siguro dapat ko na nga siyang layuan. Pareho naman kaming walang mapapala eh. Hindi ko na dapat yun pinoproblema. Yuta, saan ka ba pumunta kaninang lunch break? Pumuntang banyo? Ang tagal mo naman. Umabot na ng uwian pero hindi ako nakatsyempo para humingi ng tawad. Teka, may tamang oras ba para humingi ng tawad? Sana may pagkakataon pa ako bukas. Bye-bye, Minato. Kita-kits. Ano? Mali ko rin siguro. Kasi hanggang ngayon, hindi ko man lang sinubukang kilalanin kung sino nga ba talaga siya. Kinumpara ko siya sa mga nanakit sa akin dati. Naniwala agad akong hindi ko siya kayang pakisamahan. Pinagtulakan ko siya nang hindi siya kinikilala. Yung bagay na iyo kong gawin ng iba sa akin, ginawa ko pala sa kanya.
Ganun na naman siya makatingin. Yun ang tingin niya sa mga taong ayaw niyang lumapit sa kanya. Akala ko dati hindi magtatagal magiging magkaibigan din kami. Pero kayabangan ko lang pala yun. Ako tong lumapit. Pero ang laki ko lang palang abala. Di sana pala hindi ko na siya sinubukang kaibiganin nung una pa lang. Oh! Ha? Pasensya na. Pwede ba? Mag-usap muna tayo. Sandali.